fight for Jannah, 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 Jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. Siyempre sa ating pong mga kababayan na mga hindi pa po Muslim, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay magbibigay naman tayo ng isang paksa, usapin, patungkol po ito sa mga yumayakap sa pananampalatayang Islam. Sa pagyakap po sa pananampalatayang Islam ay pakatandaan po mga kababayan o mga kapatid sa pagkakataon na kung saan tayo ay ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam ay wag ho nating pakaasahan na wala tayong haharapin na mga pagsubok, no? Mga pagsubok na kinakailangang paghandaan ng isang tao na matapos na siya ay magsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga pagsubok na haharapin natin ito, no? Mga pagsubok na kung saan ito ang dapat nating paghandaan mga kapatid. Hindi dahil nakapagsalita tayo o nakapagsabi tayo, nakapagsaksi tayo o sumaksi tayo na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban pa kay Allah, si Muhammad ay propeta ni Allah, ay tapos na at hindi tayo susubukan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala matapos na tayo ay naniwala o nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, ang mga pagsubok na yan ay hindi lang sa mga bagong yakap sa Islam, kundi maging ang mga tao na isinilang na sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, isinilang na bilang mga Muslim, no? Mga pagsubok ito na kinakailangang paghandaan natin dahil sa pagsubok na yan, yan tayo pagtitibahin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Una, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha ng kamatayan at buhay upang tayo ay subukan kung sino ang mahusay sa gawa, asal o pag-uugali. Ibig sabihin, susubukin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga gawa habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Susubukan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano yung mga gawa na mayroon tayo. Magbubutihin ba natin ang ating pag-uugali? Susunod ba tayo sa aral ng Islam? No? Subhanallah, mga pagsubok na ito. Susubukan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay na mga gawain na mayroon tayo. Subhanallah. Huwag mong aasahan ngayong ikaw ay Muslim na hindi ka susubukan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ikaw ay sister, marami kang pagsubok na haharapin. Brother, marami kang haharapin na pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Mga sister, kapag kayo ay umakap sa Islam, isa sa mga pagsubok na haharapin nyo ay ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pag-aasawa ng higit sa isa ayon sa banal na Quran. 2, 3 hanggang 4, sinasabi ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Susubukan tayo dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ho ninyo sa pagsubok na ito, subhanallah, maraming bumaksak na mga sister dito. Maraming lumabas sa Islam nang dahil sa pagsubok na ito na kung sana tinanggap nila ang mga bagay na ito, mga pangyayari ito o mga pangyayari na ito sa kanilang buhay, isi sana, subhanallah, sila sana ay magtatagumpay.
Allahu Akbar. Ha? Mga brother, mga sister. Okay. Ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ahasiban nasa ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yubtanun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay ahayahan na lamang sapagkat sila ay nagsasabing kami ay sumampalataya at sila ay hindi susubukan? Subhanallah. Mga kapatid, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay nag-aakala matapos na siya ay sumampalataya kay Allah, inaakala niyang hindi siya susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ano pa ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allahu Akbar. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kababayan, mga kapatid, ha? Katotohanan, aming sinubukan ang mga tao na nangauna pa sa kanila. Katiyakan si Allah ang gagawa na maging lantad yaong mga matatapat, at katiyakan rin na siya ang gagawa na maging lantad kung sino ang mga sinungaling. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kaya tayo sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay titingnan niya sa atin kung sino ang matapat sa atin. Ha? Masya Allah. Titingnan ni Allah kung sino yung nagiging totoo o maging totoo sa Kanya, kung sino yung totoong naniniwala sa Kanya. Kaya tayo ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oo nga naman, may mga tao na matapos na sila ay subukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, matapos na sila ay makatanggap ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay kaagaran bumibigay, sila ay lumalabas sa pananampalatayang Islam. Tulad halimbawa ng nasabi nga natin kanina, no? Pasintabi po sa mga sister. May mga sister na pagkatapos na sila ay umakap sa pananampalatayang Islam, sinubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakapag-asawa ng higit sa isang kanyang asawa, nagkaroon ng pangalawa, pangatatlo, pang-apat. Sa pangalawa pa lang na pag-aasawa ng kanyang asawa, ha? Si sister ay bumigay na. Allahu Akbar. Lumabas na sa Islam. May mga sister naghubad sa kanyang hijab o hinubad ang kanyang hijab. Mga kasuotang Islamiko, itinanggal nila ito, ha? Dahil hindi nila nakayanan di umano yung pagsubok at ipinakilala nila ang kanilang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila totoo, sila ay mga sinungaling sa pagyakap nila sa Islam. Allahu Akbar. Ha? May mga brother yumakap sa Islam, sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sa mga pagsubok tinatagan nila ang kanilang sarili, nagtimpi, nagtiis, masya Allah. May mga brother naman, sinubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Sa dami ng pagsubok dumaan sa kanila, naghirap daw di umano ang kanilang pamumuhay, ha? Nang sila ay naging Muslim, hindi nagtagal, hindi naglaon, sila ay bumigay na rin, nawala na rin sila sa Islam, nagmurtad. Subhanallah. Kaya sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga nauna sa atin, sinubukan nila o sinubukan niya sila. Sinubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na anong dahilan? Para makita ni Allah kung sino yung totoo, sino yung matapat sa kanyang pananampalataya.
Allahu Akbar. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit tayo sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pamumuhay o sa ating pananampalataya. Pakatandaan mga kapatid, sa Islam pinapayuan tayo. Kung sakaling tayo ay haharap sa maraming pagsubok, pinapayuan tayo ng Islam. Ano nga po bang ipinapayo sa atin ng Islam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, humingi kayo ng tulong sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal o pagsasala. Allahu Akbar. Ganito tayo tinuruan ng Islam. Bakit? Innallaha ma'as sabirin. Katiyakan si Allah, ang kanyang kasama ay yaong mga matiisin, mga taong mapagtimpi, mga taong mapagtiis. Yan ang kasama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay bagong yakap sa Islam, maging panatag ka sa pananampalataya na mayroon ka ngayon. Gawin mo ang mga pagdarasal. Huwag kang bibitiyo sa mga pagsasagawa ng pagdarasal dahil kailangan natin yan upang tayo ay maging matatag. Mahal kong kapatid, kailangan natin yan. Marami tayong pagsubok na haharapin habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito bilang isang Muslim. Isa sa mga pagsubok sa atin, mahal kong kababayan, mahal kong kapatid sa Islam, isa sa pagsubok sa atin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak o pamilya ay isang pagsubok. Pagsubok na kinakailangan nating paglabanan sa pamamagitan ng pagtitimpi o pagtitiis. As-sabru minal iman. Ang pagtitiis o pagtitimpi ay haligi ng pananampalataya. Kaya ikaw na kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag mong hahayaan na hindi ka makapagtiis. Allahu Akbar. Isa sa mga ipinapayo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ngayon ay umakap sa Islam, bagong Muslim, hindi bagong Muslim, o ikaw ay kabilang sa mga sinasabing born Muslim, makinig. Ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah, huwag maging hadlang ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak o pamilya sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ito maging hadlang. Huwag mong gawing dahilan ito. Kagaya ng sinasabi natin, nang dahil sa pamilya, hindi niya nagawang pagtibayin ang kanyang sarili sa Islam. Allahu Akbar. Hinayaan niya ang kanyang sariling mawala sa Islam nang dahil sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang kayamanan, naging busy, hindi nakapagbigay ng panahon, bagaman ginabay siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging busy siya sa mga makamundong bagay. Allahu Akbar.
Pasensya na po kayo. Medyo nagpagpawisan tayo sa ating lugar dahil ang lugar natin ay wala pong hangin. May hangin kaunti eh. Yan. Okay, tuloy po tayo mga kababayan, mga kapatid. Mga haharapin na pagsubok, ilan sa mga haharapin natin pagsubok, mga mahal kong kapatid? Ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَلَنَبْلُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okay, ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kayo ay aming susubukan katulad di umano ng pangangamba o pagkatakot. Sabi ni Allah, kayo ay aming susubukan tulad ng pangamba o pagkatakot. Minsan ang tao hindi niya alam kung bakit siya natatakot eh. Hindi niya alam kung bakit siya natatakot. Maraming kinatatakutan ng tao. Allahu Akbar. Mayroong mga tao na baka kung anong sabihin nila, baka di ba? May mga ganong mga haka-haka ang mga ilan sa mga tao. Kaya hindi sila nanatili sa kanilang pananampalataya dahil sa mayroon silang mga kinatatakutan. Kasama yan sa mga pagsubok ni Allah eh. Ano pa? Pagkagutom. Allahu Akbar. Mga tao magugutom. Kaya ikaw na nasa Islam ngayon, huwag mong aasahan na hindi ka magugutom. Darating at darating yan sa iyong buhay na magugutom ka. May mga tao ang dahilan ng kanilang paglayas sa Islam, pag-alis sa Islam, ay dahil sa gutom. Nagutom. Kaya hindi na siya nagpatuloy sa kanyang pagiging Muslim. Allahu Akbar. Sinubukan lang siya ng pagkagutom. Nilayasan na niya ang Islam. Subhanallah. Mayroong mga ganon. Subhanallah. Samantalang sinuturuan tayo ng Islam sa pamamagitan ng pag-aayuno. Itinuro sa atin yan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil darating at darating sa atin ang pagkagutom. Ano pa? Pagkawalan ng kayamanan o pagkalugi sa ating mga hanap buhay. Dahil sa pagkalugi ng kanyang negosyo, inalis na rin niya hunti-hunti ang kanyang sarili sa Islam. Allahu Akbar. A'udhu billahi min dhalik. Sabi niya, nung hindi ako naging Muslim, maganda yung pamumuhay ko. Abay, nung nag-Muslim ako, nalugi ang aking hanap buhay. Allahu Akbar. May mga ganong tao. Subhanallah. At yun ang naging dahilan kaya iniwan nila ang Islam. Mga pagsubok ito, kapatid, na dapat mong paglabanan. Allahu Akbar. Ano pa? Pagkawala ng buhay. Allahu Akbar. Lahat naman tayo. Hindi natin alam kung kailan babawiin ang ating buhay. Hindi alam kung kailan tayo babawian ng buhay, kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam ito. Kaya kabilang ito sa mga pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At ano pa? Pagkawala ng mga bungang punong kahoy na pinaghirapan mo. Minsan may mga nagtatanim na wala na yung kanilang tawag nito, sigla sa kanilang buhay eh. Pati na rin yung sigla sa kanilang relihiyon, sa kanilang pananampalataya ay nawala na rin dahil sa pagkawala ng bunga ng kanilang pinaghirapan, bunga ng mga punong kahoy, mga halaman, palay, mais at iba pa, sinalanta, nawala. Allahu Akbar.
kasabay na rin ang pagkawala nila sa Islam. Pero may mga tao naman na hindi naman ganoon. Ha? Subhanallah. Sapagkat sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito, binibigyan tayo ng magandang balita ni Allah doon sa mga tao mapagtimpi, mga tao mapagtiis. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa basyiris sabirin. Karugtong lang nung ayah. Wa basyiris sabirin. Sabi ni Allah, magbigay ng magandang balita sa mga mataimtiman sa kanilang pagbabata. Ibig sabihin, sa mga tao mapagtiis, sa mga tao mapagtiis o mapagtimpi. Allahu Akbar. Na kung sa kanila ay dumating alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kung sa kanila ay dumating ang kapinsalaan, sila ay nagsasabi, katotohanan, kami ay pag-aangkin ni Allah at sa Kanya kami magbabalik. Kita ho ninyo? Ito ho yung mga sinasabi ng mga tao na naging matatag, naging matibay, naging panatag sa kanilang relihiyon, naging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya nga ho mga kaibigan, mga kapatid, kinakailangan ho nating pag-aralan lagi ang ating pananampalataya. Ngayon, bago po tayo magpaalam, pinapayuhan ko ang aking sarili, kayo na aking mga kapatid, sa pagyakap natin sa Islam, sa ating pagiging Muslim. Huwag nating hahayaan na tayo ay nagkukulang ng paghahanap ng kaalaman sa ating pananampalataya. Makinig at laging makinig sa mga paalala, o lagi po nating susubaybayan ang mga paalala sa Islam. Huwag nating hahayaan na tayo ay tinatamad sa mga pag-aaral sa Islamiko dahil diyan po tayo mawawala. Pakatandaan po natin, sa dami ng pagsubok na ito, kinakailangan nating labanan sa pamamagitan ng mga pagtitiis at pagdarasal. Yan ang payo sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid, nawa ay mapakinabangan po natin ang mga paalalang ito, lalo na sa mga nagmumuslim po nating mga kapatid, na huwag ho nating hahayaan na mawala tayo sa Islam. Tayo ay ginabay ni Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at ito ang Islam. Huwag na nating hayaan na mawala pa tayo sa liwanag at mapunta pa tayo sa kadiliman. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa lahat ho ng mga nanonood po sa atin, sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin. Nawa ay biyayaan at gabayan tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sama-sama niya tayong papasukin sa kanyang paraiso, walang hanggang kaligayahan. Mga kapatid, at ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impyerno, o sa apoy ng impyerno na naglalagablab. So wag mo nating hayaan na tayo ay mamatay na hindi Muslim. So hanggang dito na lang po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Brother Imam Said Amin Atil. Sa inyo po ay nag-iwan ng isang mapayapa at magandang araw po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at patuloy na pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaatim pong lahat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. I pray for Jannah.